Kita nyo kung gaano ka hindi ko alam kung may utak ba yung gumawa nito. Bangketa, oh, ayan, oh, tinayuan ng gusali. Ganyang kanipis po yung gusali. Hinarangan pa yung school, ayan. Kaya ngayon, si Mayor Isko, pinatitibag na to. Walang kung ano-ano, bilis kilos talaga. Ito, pansinin nyo, no, mga taga-Batang Maynila. Ito yung dahilan kung bakit gustong ipatibag ni Mayor Isko itong gusaling ito. Yung mga estudyante sa gitna na ng kalsada dumadaan. Ayan. Right, so mga kababayan, mga taga-Batang Maynila, nandito tayo ngayon sa Santa Cruz, Maynila. Dito sa Alonso Street, Arellano High School, na kung saan nga po ay ginigiba na itong gusaling itinayo dito sa mismong bangketa. Ito, kung mapapansin po ninyo, ay bangketa po ito. So ibig sabihin, daanan po yan ng tao. Tapos school pa, tabi pa ng school. Tapos yung pinakang exit siguro ng pinto to ng school natabunan din po, no, ng gusaling ito. So nakalagay dito Barangay 313 Zone 31. Hindi ko alam kung ito ba ay gagawing barangay hall or anong gusali ito. Pero isa to sa mga talagang binigyang aksyon ni Yorme. At galit na galit siya dahil bakit ginawang bangketa, bakit tinayuan ng gusali itong bangketa na ito. Kita nyo, sakop na sakop. Sakop na sakop yung bangketa. So in case na magkaroon ng emergency, talagang mahirap makadaan yung mga tao. Tapos yung mga tao walang madadaanan ng dito. Nakalagay nga dito, no parking. Wala ngang parking, tinayuan naman ng gusali. So kung nyo mapapansin, merong payloader dito. At unti-unti nang tinitibag yung taas. Ayun, oh. Pansin po ninyo ay tibag na yung bahaging iyon ng taas. Ayan. Oh, di ba? Ang nakakapagtaka lang, no, mga kababayan, bakit kaya ito nabigyan ng permit ng City of Manila noong nakaraang administrasyon? Gayong ito ay mahigpit na ipinagbabawal, lalo't nasa bangketa. Di ba, mga kababayan? Ayun, oh, kitang-kita ninyo. Talagang pasok na pasok sa banga. Nawala ang bangketa, nawala ang daanan ng tao. Tapos school pa itong gilid, Arellano High School. Dito po yan sa Santa Cruz, Maynila. So kung kayo papunta ng Divisoria, dun baba kayo sa may Alonso Street. Dito na yan, dire-diretso na. Diba? Ilang milyon to, napakalaking milyon ito, mga kababayan. Kung yung ipinagpagawa rito ay iginawa ng mas makabuluhang proyekto, mas okay pa siguro eh. Sabihin na nating proyekto nila to, pero grabe, no, yung sagabal nito sa taong bayan. Grabe, lakas ang ulan. Pahinga muna. Ito, pansinin nyo, no, mga taga-Batang Maynila. Ito yung dahilan kung bakit gustong ipatibag ni Mayor Isko itong gusaling ito. Yung mga estudyante sa gitna na ng kalsada dumadaan. Ayan, kita nyo. Sa gitna na ng kalsada dumadaan yung mga estudyante. Ayan. Sa halip na dun sa bangketa, na sana pinalagyan na lang nila ng bubong para hindi mabasa yung mga estudyante. Ngayon, walang madaanan. Sa mismong gitna na ng kalsada dumadaan yung mga estudyante. Nakakaawa naman. Lalo na sa ganitong panahon na maulan o kaya mainit, di ba? Wala. Kaya siguro mga ilang araw lang tanggal na to. Tanggal na tong gusali na to. So isa yan sa mga i-update natin at aabangan po ninyo, mga kababayan.
yung pagtanggal dito sa isang nakaharang sa bangketa, na sa halip na estudyante yung makikinabang, yung taong bayan, yung mga mamamayan dito, walang madaanan kundi sa kalsada na lang sila dumadaan. Yan po yung inyong makikita. Ayan. Kita nyo, no, nasa kalsada yung mga estudyante dumadaan. Ayun. Ayan so abangan po natin yung mga susunod na kaganapan or update dito. I-update po namin kayo, i-update ko kayo. Balikan natin to bukas siguro, no? Kung tuluyan na itong matitibag. School siya, halos katabi na siya ng school. Yan. Tapos merong gate or exit siguro yung exit siguro yun ng school doon. So halos natabunan na rin. Yan, kita nyo yung mga estudyante, no, sa kalsada talaga sila dumadaan. Salip na dapat ay sa bangketa yan. So inagawan ng gusaling ito. Kaya agad-agad tong inutos ni Yorme na ipatibag, gibain para magamit na muli ng mga estudyante at ng mga batang Maynila dito sa lugar na to, dito sa Alonso Street, Santa Cruz, Maynila. Magbibigay nun si Kuya Pop ng, kasi every Friday nun may, ano tawag dun sa English po nito? Ayan, so tuloy-tuloy po yung pagtibag, no, sa gusaling nakatayo sa bangketa. Kita nyo, bangketa. Tsaka yung mga eskwelahan, madilim daw. So hindi natatamaan ng liwanag kapag araw kasi nga nakatabon tong gusaling ito. Tapos kapag umuulan, yung mga bata o mga tao dito dumadaan sa mismong kalsada. Kaya yung isa sa mga talagang napakalaking disadvantage ng pagtatayo ng gusali na to sa mismong bangketa. Sayang ang milyones na ginastos dito. Kita nyo kung gaano ka, hindi ko alam kung may utak ba yung gumawa nito. Bangketa, ayan, tinayuan ng gusali. Ganyang kanipis po yung gusali. Tinarangan pa yung school, ayan. Kaya ngayon, si Mayor Isko, pinatitibag na to. Walang kung ano-ano, bilis kilos talaga.